Hi everyone, welcome to our Flutter tutorial. Flutter is a great tool by Google that lets you build apps for mobile, web, and also desktop with just one code base. And today we're going to show you on how to create a Flutter project using Android Studio and VS Code, and also how to run it in an emulator and in Chrome. I'm Dina, and with me are Vince, Rowie, John Paul, and also Jeremy. And now, let's get started. So first, i-check nato if atong device is installed by Android Studio and Visual Studio. So first is exit. So naka-install na tawag Android Studio and Visual Studio, and also let's check if naka-install na po tawag Flutter. As you can see, naka-install na taog Flutter. So, importante ang Flutter para ma-execute nato ang atong project. After that, ato ta sa Android Studio. And ato ta sa plugins. O atong i-install ang Flutter. Install? Okay. I will start this. Ako naman yung i-mute din ba? Kaya na siya kung natuon din. And also, mag-install po taog Dart sa ato ang Android Studio. But as you can see, installed na si Dart because si Flutter ug si Dart is packaged na siya, and dapat gid mag-uban na si Dart ug si Flutter. After that, let's go to the Visual Studio and ato ta sa extensions and atong i-search ang Flutter. As you can see, Flutter is already installed sa Visual Studio, and also same sa Android Studio, dili na po ta mag-install og Dart because package na po na siya nga once i-install ang Flutter is mo install na po na ang Dart. It's already installed. So that's all. So karon human naman og-install ang mga extension. Ang atong buhaton kay ang pag-create na po sa project, which is agto lang ta sa Visual Studio, which is mao ni siyang sulod. Ato lang din if 1 or something sa kanyang 1, pwede rin po rin i-search sa dira. Sa ako if 1 lang nako para maka-agto ko sa shortcut, which is pag wala sa inyo diri ang kanang Flutter new project, agto lang mo scroll down lang mo na sa ubos is nani siya sa if na belong, which is nana siya diri na side. Tulo na sila pag naglumbay, pero nga kay na open naman ako siya gay na na siya sa ibabaw. I-click lang na nato kahuman application, which is diri mag-create lang taog folder. Pero pwede ra gyapon ka diri mangita og folder sa imong old nga mga folder yang pwede nimo butangan. Pero sa case ako, magbuhat ko og new folder para akong butangan. Just awas ang iman og Flutter. Ito. Just enter lang na nato daw. Open kaya para dito sa masulod. Select lang din nato, select a folder to create the project in. Kauman, enter lang dayon. Which is makasulod na din ka sa ato ang project na gibuhat sa ato lang hulatan. Sulat lang kayo, mag-loading kayo. Mag-loading pa siya. Yes, nara. Muni ay yung padulungan pag human mo create sa project, muni mo padulungan, muni atong name sa atong ikuan gay na muni siya Flutter application man.
which is kani siya mo ni siya itong main dart. Ang imong ibutang diri kana na imo mga gusto ipa-output or gusto ipagawas nga mga ni mga sa imong code, mga design or something. So imo lang siyang input sa diri sa unsay sa dapat siya nga part nimo input asa siya applicable. Dili mo siya isulod ang sa ato ang main dart. So karon dito na punta sa Android Studio magbuhat o project. So we're here at Android Studio. First, we need to create a new project. And then, next, we click this next. As we can see, there are name, which is our project name, package name, kung asa na to siya kung saan package name na to, tapos save location kung asa na to siya i-save. Then we go to, after this we also can see the build configuration language which is Kotlin DSL, which is it also recommended. So after this all, if we can set our name, we can set our package name and also this location. We need to finish this one. We need to click this finish. So as we can also see here, this is mao na ni siya. Dili na din ta magbutang sa ato ang code, and that's all. Thank you. So after sa gibuhat sa akong mga kauban gamiha, since na natay code about sa student profile, all we need to do is to kuana lang ipara nato ni ang code. So para murani, i-click nato ning Chrome with JavaScript diri sa ubos sa right side corner. So click nimo, mo pop up dayon ang pilian na sa babaw sa select a device to use like Chrome, Edge or Windows. So ang atong pilion para maran natong atong output is kaning Chrome. So i-click na to ning Chrome. So after ma-click, disappear din to ang katong sa Chrome. So sunod atong buhaton ani is atong i-click ning kaning may arrow nga bag sa kilid. So makita to start debugging, i-click nimo ana, mag-wait lang tag mga pila ka minutes or seconds depende sa atong signal na mo-pop up ang atong output. So ni pop up na atong output sa code nga atong gi-code diri sa VS Code. So wait lang tayo mga seconds na lang, magawas na ang student profile. So as we can see na simple lang gid kayo ang gibuhat usa. Natay ka ng student logo, kaning circle, name, age, gender. So mao lang po. That's all. Thank you. Thanks everyone. To recap, today we have covered setting up Flutter, creating a project in Android Studio and VS Code, and running it in an emulator and Chrome. Flutter makes multi-platform development simple and efficient. Keep experimenting and you'll be amazed by what you can create. Thanks for watching and happy coding!